Kailangan nang magpakonsulta talaga sa mga inhinyero at i-retrofit kung kinakailangan. Kung mas mura na i-retrofit, baka naman magpatayo ka na lang ng bago. Mas marami sa mga mabababang gusali o estruktura ang posibleng masira kumpara sa mga matataas na building kung magkakaroon ng malakas na lindol sa Metro Manila at mga karatig lalawigan. Sa programang Lifesaver, sinabi ni Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum Jr. na karamihan sa mga maapektuhang estruktura ay hindi dumaan sa mga profesional gaya ng mga inhenyero o arkitekto. Hindi anya gaya ng mga matataas na gusali na isinunod sa Building Code ng Pilipinas. Sa kadahilan ng marami ding mga gusali dito sa Kamaynilaan at karatig na probinsya na posibleng magkaroon ng heavy damage or collapse. At sa ating estimate, dito sa Metro Manila, 13% ng residential buildings, ito ay 1 to 10 stories, and around 10 to 11% ng mid-rise buildings ang pagkaroon ng heavy damage or collapse. At sa very high-rise, mga 2% lamang. Dito mo makikita yung explanation ko kanina na kapag malapit sa fault ang isang syudad at may mga building na maikli at matataas, mas madadali yung maikling building kasi nga magaan. Plus, marami tayong tinatawag na non-engineered residential buildings.